Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng aming kamera, dadalhin kayo ng ABS-CBN SOCO sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na ihahatid ng inyong ABS-CBN. Scene of the Crime Operative. Ang isang racket ay produkto ng isang taong sadyang may criminal mind. Panggagancho ang kanilang estilo upang makapang-umit ng pera sa kanilang mga biktima. Pero kung minsan, may racket na nauuwi sa mas malagim na krimen. Tulad na lamang nitong nangyari sa kabundukan ng Tarlac, kung saan niloko ang isang lalaki. Tinangay na ang pera, pati pa ang buhay niya. Narito ang kwentong krimeng hatid ngayong gabi ng inyong ABS-CBN SOCO. Isa ang lalawigan ng Tarlac sa mga probinsyang matatagpuan sa gitnang Luzon. At gaya ng mga karatig na lalawigan sa paligid nito, napapaligiran din ang probinsya ng mga nagtataasang mga kabundukan, kung saan kapwa pinaninirahan ng lokal na residente doon at ng mga katutubong Aita. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, sa tuktok pala ng matataas na mga kabundukang ito ay nagkukuta at nambibiktima ang isang sindikato na kung tawagin ay Salaginto Gang. Sa Tarlac po, gaya po ng Bamban, Capas, San Jose, Mayantok, Camiling, San Clemente, diyan po kalimitan na nagiging playground nitong mga sindikato na na-involve sa mga salaginto. Ayon kay Police Superintendent Joyce Patrick Sanggalang, hango ang pangalan ng grupong salaginto mula sa ginagamit nilang modus na pambibiktima. When we say salaginto, we are referring to the fake gold bars na binibenta sa ating mga kababayan na inaakala nilang tunay. Bukod sa pagbebenta ng mga peking bara ng ginto, kakaiba rin daw ang estilo ng sindikatong ito. Meron lang po talaga silang grupo na ginagamit na ang mga nagtatransact is mga Aita at nagpapanggap na kunwari walang muwang or walang alam, kaya kuminsan naloloko nila itong ating mga kababayan po. Sa pagtatala ng Capas Police, dekada 90 daw nang unang maitala ang kasong kinasangkutan ng grupong ito. Actually dito, 3 pong kaso ang pumasok. So nakatatlong case na po kami ng salaginto rito, kung saan nahuli naman po at na-identify lahat.